Okay, sorry medyo kinakapos pero gusto ko lang kung yung ano bang latest sa ano mo, Tweety Bird mo. Pwede bang may mangyari this week na mukhang meron ng lilipat? Isa, dalawa? Oh. Well, nagulat nga tayo nung tumalon si Cheese, di ba? Oh. So, may possibility na may isa o dalawa na o tatlo na tumalon. Dahil ang concern nila ay madedemonize sila. Na pinipigilan nila yung functions ng Senado at ng gobyerno. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Zoom sec. Yes, nakasuma ko. Okay, so malinaw ba ang signal mo? Baka pinutulan ka ng wifi Okay lang? Okay. Kakatapos ko lang ang mag-conference eh. Okay. So ngayon, katatapos lang namin kay Senator Erwin. Sabi ko, para matapos na itong standoff kasi tinuloy pa rin itong Blue Ribbon Committee nila Marcoleta at saka ni Pia. Mukhang sabi niya may dalawa o tatlo. So sabi ko, isa lang naman ang kailangan nyo para mabuo yung 13. For now ba, ano ba mga naririnig mo sa mga sources mo? Well, una, makikita mo kulang sila. No? Apat yung wala Kanina. Doon. Minority na nga sila, nabawasan pa. So, hindi natin alam kung anong plano ng apat. 2 Villar, Joel Villanueva, at saka si Bongo. No? Ang problema kasi doon sa grupo nila, halos lahat may kaso. No? Halos lahat may kaso. Kaya makikita mo dito ngayon yung iba't ibang objectives. Si Alan Peter gustong kapitoko, manatiling Senate President by all means. Yung mga ibang senador na kasama nila ay mapigilan yung kanilang mga kaso. No? Halimbawa, si Marcoleta, yung plunder case niya, si Joel Villanueva, etc. So, yun yung iba naman. At ikatlo, yung mga DDS na senador, mapigilan yung impeachment. So, may iba't iba silang mga layunin. Yung iba naman, yung Senate majority led by Senator Win Gatchalian, ang habol, protect the institution. Dahil kung magkakaroon ng stalemate, katulad na nangyari nitong mga nakaraang araw, kung magkakaroon ng stalemate, hindi aandar ang gobyerno. Walang bills na maaprubahan, no? Walang appointments na maaprubahan. Even yung budget, hindi maaprubahan dahil nagsimula na yung budget season So, babara sa Senado. Hindi lang ito usapin ng crisis sa Senado. Usapin ito ng crisis sa buong gobyerno. Kaya nga halimbawa, kung maririnig yung mga nagrarally sa labas na mga puwersa ni Marcoleta, ang sigaw na nila people power. At alam mo naman kung saan papunta ang people power. No, yung people power ay pagpapabagsak ng gobyerno. No, doon yung direction nun. Kaya hindi pa tapos ito kahapon, today, bukas. Magpapatuloy itong ating mini-series. No? So, malulugi ang Netflix. So ibig sabihin Sec Ronald, itong pinilit talaga nila itong Blue Ribbon Committee hearing today. Kasi sinasabi nga ni Senator Erwin, para this is all part of a destabilization. Kaya ngayon, nag-ararali sila ng kanilang support ng kanilang mga tao doon, ngayon daw sa Senado, kasi may naniniwala doon sa narrative nila. Diba? So, tingin mo, after this, walang mangyayari, huhupa din to, pero eventually, sabi naman nila, we can still function because we have the numbers. Walang numbers talaga si Cayetano for now. Even if he's the Senate President. Ang tingin ko, yung purpose nila dito sa kanilang version ng Blue Ribbon is to trigger something. Yes. Kaya makikita mo, yung gusto nilang mga mag-testify, yung dati na. Yung Marines, no? Yung abogado ni Saldico. Hindi ito bago Para ito yung PGMN, no? Ni Hero. Pinagdikit-dikit yung kwento, tapos pinalabas na bago. So far, wala tayong nakikitang bago. Pero ang mahalaga rito, it's meant to trigger something. No? Dahil nga, illegitimate na sila Tapos, patuloy silang nababawasan. Kulang na sila ng 4 So, they're very desperate. At kung desperate sila, ay pwedeng tumawid yan sa linya. Ang ibig sabihin kasi ng sedition ay pagpigil sa normal functions ng gobyerno. Medyo papunta na sila ron kung wala pa sila ron. Kaya, in a way, pwedeng kasuhan niya ng sedition. Dahil babara yung ginagawa nila is an attempt para barahan
yung normal functions ng Senado at in a way, yung functions ng gobyerno. Hindi ako magugulat kung i-occupy nila yung Senado. Oo. Although may hirapan sila dahil ang daming pulis. Yes. 1,300 na yun nandyan, may parating pa na 700, so 2,000. Oo. No? Pero ang sinasabi ko, meron silang objective. Na iba doon sa objective nung kasalukuyang Senate majority ni Senator Win Gatchalian. But yung mukhang yung objective na yan ay kailangan pa muna nating hintayin kung kailan lalabas, Sec Ronald. And we'd have to let it go earlier po muna ngayon kasi ipapasok po namin si Attorney Claire Castro. Meron po silang Okay lang. press con ngayon. Sec, we'll call you again soon. Pasensya na po for okay. cutting it short. Okay lang, Siyempre, pwede pa, mas pwede pa. importante Oo, ito, pwede Sec. pa. Di pa pala, itutuloy po pala muna natin Oo. itong usapin. Okay. Opo. So, talon po ako, I have a question din po kasi dito, no. Isa dun sa mga sinabi ni Senator Erwin kanina is a possible destabilization na binabalak nga nitong sila APC. Kung may destabilization man po, within the Senate lang naman po itong madidestabilize, hindi naman yung mismong gobyerno o administrasyon ng Pangulong Marcos. But if itutuloy nila itong destabilisasyon na ito, dapat po ata mukhang someone needs to finally intervene and mediate na tapusin nyo na itong gulong ito dahil a destabilization process will not really do any good. Yes, tama, Rica. Pero itong plano nilang destabilization ay hindi limited sa Senado. Aha. No? Una, hindi makikialam dyan ang Supreme Court to resolve that. It's something internal sa Senado. So, sino makikialam dyan? Yung executive. No? Yung Congress at saka yung executive, yung lower house, sasabihin nila sino yung legitimate. At malinaw, ang legitimate ay yung kasalukuyang majority ni Senator Win Gatchalian. So, hindi sila titigil sa Senado. Kung magde-destabilize ka, hindi lang Senado. Dahil pag de-destabilize mo ang Senado, de-destabilize mo ang buong gobyerno. Inuulit ko, walang gagalaw. Sino mag-approve ng budget? Sino mag-approve ng BICAM, nito mga bills na priority bills? Sino mag-a-appoint sa mga nakasalang sa commission on appointments? But Wala. Sec, sabi po kasi kanina din ni Attorney Rene Sarmiento, framer of the 1987 Constitution, na nailagay na yun na the Supreme Court can mediate if someone will file a motion. Dito nga sa motion for quo warranto para dito nga sa nangyayari sa Senado. Yes, theoretically, the Supreme Court can intervene, no? But dahil yun ang highest court Pero ang tradition ng Supreme Court ay huwag makialam sa isang co-equal branch of government. Ibig sabihin, hanggat maaari ayaw nilang makialam dahil ayaw din nila na pakialaman sila. No? So, kailangan ng talagang something extraordinary para makialam ang Supreme Court. I agree with Attorney Sarmiento na pwede theoretically makialam ang Supreme Court. Pero it will take something very extraordinary para makialam sila sa isang co-equal branch of government. No? Okay. Yun lang ang sinasabi ko. Okay. Kaya for now, ang makikialam dito is the executive. Okay, para... Makikilala nila na legitimate. Okay, sorry medyo kinakapos pero gusto ko lang kung yung ano bang latest sa Tweety Bird mo? Pwede bang may mangyari this week na mukhang meron ng lilipat? Isa, dalawa? Well, nagulat nga tayo nung tumalon si Cheese, di ba? So, may possibility na may isa o dalawa o tatlo na tumalon. Dahil ang concern nila ay madedemonize sila. Na pinipigilan nila yung functions ng Senado at ng gobyerno. At kung monitor natin yung social media, 90-95% binabanatan sila. At ito hindi trolls to, organic ito. So, siyempre, mga senador yan, concerned sila sa kanilang political future. No? As well as yung mga kaso laban sa kanila. No? Kaya, hindi ako magugulat na within the next few days ay may tatalon. Pero, huwag din kayong magulat kung yung mga nag-rally sa labas ay lalaki. No? May gagawin yan beyond the Senate. Kung lalaki yan, magmamarcha yan, hindi lamang sa Senado. Magmamarcha yan papuntang Malacanang. Kaya wag din kayo magulat. Dahil kwanto push comes to shove, nagtutulakan Nagtutulakan. Ang tawag namin diyan sa aming ideology, situation of dual power. May dalawa kang kapangyarihan na nagtutunggali, no? Sa loob ng gobyerno at eventually isa yung dapat ma-recognize. Isa yung dapat mangibabaw. Hindi pwedeng may state ka ng dual power permanently.
Hindi nga pwede yan ng 2 linggo eh. No? Dahil yung Yeah. gobyerno guguho. Okay. So eventually, it's about survival. Survival Okay. nitong mga nag-organize nitong uprising at survival ng existing government. Okay. Something has to give. Kung lalala itong sitwasyon. Nako, Secretary Llamas, mukhang it will be a long day, ha? Maraming salamat sa mga Long binabahagi days. mo sa amin. Lagi, ako tuloy kinakabahan sa mga binibitawan mo. This is not yet over as far as Oo nga. destabilization. At ha? malamang Oo. lumaki pa lalo, Oo. no, Oo. outside Basta the yung popcorn nyo. Okay. More Popcorn. popcorn. Okay. Salamat. Thank you, Salamat, Sec. Sa ulitin Sec po. Ronald. Thank you. Salamat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.